Yo, bago ang lahat. Mukhang nagbabago na ang takbo ng isa sa pinakamalaking free agency story ngayong taon. Habang matagal na nating naririnig na ang Golden State Warriors ang isa sa pangunahing target ni LeBron James, may bagong ulat na nagsasabing mayroon ng bagong kuponang nangunguna sa karera. At hindi lang yon, kung gusto talagang makuha ng Warriors si LeBron, baka kailangan nilang kunin pati ang anak niyang si Bronny James. Pag-usapan natin ang lahat ng detalye. Ayon sa NBA insiders na sina Mark Stein at Jake Fisher, lumalakas ang paniniwala sa paligid ng NBA na ang Cleveland Cavaliers na ngayon ang nangungunang paborito para makuha si LeBron James. Kung matatandaan, ilang linggo lang ang nakalipas ay ang Golden State Warriors ang madalas ituring na frontrunner. Pero ngayon, tila nagbago na ang ihip ng hangin. Hindi naman ito nakakagulat. Ang Cavaliers ang kuponang nag-draft kay LeBron noong 2003. Dito siya naging superstar. Dito rin niya dinala ang Cleveland sa kanilang kauna-unahang NBA Championship noong 2016. Bilang tubong Akron, Ohio, napakalaki ng emosyonal na koneksyon ni LeBron sa Cavaliers. Kung talagang papalapit na ang huling yugto ng kanyang career, napakagandang kwento kung doon niya rin ito tatapusin. Gayunpaman, hindi ganun kadali ang sitwasyon dahil sa salary cap ng Cavaliers, limitado lamang ang kaya nilang ialok kay LeBron. Ayon sa ulat, veteran minimum contract lamang ang maaari nilang ibigay na nasa humigit kumulang $3.9 million. Kung ikukumpara ito sa Golden State Warriors, mas malaki ang kaya nilang ialok. May kakayahan umano ang Warriors na gamitin ang kanilang non-taxpayer mid-level exception na nagkakahalaga ng halos $15 million. Malaking diferensya iyon, kaya kahit nangunguna ngayon ang Cavaliers, hindi pa rin tuluyang nawawala ang tsansa ng Warriors. Ngayon, narito ang mas nakakagulat na bahagi. Ayon pa rin kina Mark Stein at Jake Fisher, plano umano ng Cavaliers na mag-iwan ng isang roster spot para kay Bronny James kung sakaling pumirma si LeBron. Layunin nilang muling magsama ang mag-ama sa iisang koponan. Bagamat may guaranteed contract pa si Bronny sa Lakers, hindi raw ito malaking hadlang. Posibleng i-waive siya ng Lakers o kaya naman ay isama sa isang trade papunta sa bagong koponan ni LeBron. Kung totoo ito, nangangahulugan itong hindi sapat na habulin lang ng Warriors si LeBron. Kailangan din nilang maging handa na kunin si Bronny kung iyon ang magiging kondisyon. Ngayon, may pwesto ba ang Warriors? Sa magandang balita para sa Warriors fans, mayroon pa silang bakanteng roster spots matapos maibalik sina Al Horford, Kristaps Porzingis at DeAnthony Melton at halos siguradong mananatili si Draymond Green. Mayroon pa ring ilang pwesto ang Golden State. Sa papel, posible pa nilang maipasok sina LeBron at Bronny, pero may isang malaking problema. Malapit na ang Warriors sa luxury tax apron. Kapag lumampas sila rito, magiging limitado ang kanilang galaw sa paggawa ng roster. Dahil dito, sinasabing maaaring kailanganin nilang i-trade si Moses Moody. Hindi ito dahil ayaw nila kay Moody. Isa siya sa pinakamahalagang batang manlalaro ng Warriors. Pero kung gusto nilang magkaroon ng sapat na financial flexibility para kay LeBron, maaaring kailangan nilang magsakripisyo. Isa itong napakahirap na desisyon para sa management. Kung sakaling matuloy ang lahat ng ito, napakalalim ng magiging roster ng Golden State. Posibleng pangunahan ito nina Stephen Curry, LeBron James, Jimmy Butler, Draymond Green, Kristaps Porzingis, kasama rin sina Brandon Podziemski, Al Horford, Gui Santos, Yaxel Lendeborg, Will Richard, at posibleng Bronny James. Sa talento pa lamang, isa na agad ito sa pinakamatitinding lineup sa buong NBA. Isa pa sa binigyang diin sa ulat ay ang basketball fit. Kung mapupunta si LeBron sa Cavaliers, maaaring magkaroon ng overlap sa kanilang offensive roles, lalo na kung pareho silang mangangailangan ng bola kasama ng iba pang primary creators. Sa Warriors naman, iba ang sitwasyon. Matagal nang napatunayan ni Stephen Curry na kaya niyang maging napaka-epektibo kahit wala ang bola sa kanyang kamay. Si LeBron naman ay isa sa pinakamahusay na playmakers sa kasaysayan ng NBA. Kapag pinagsama ang elite passing ni LeBron at ang off-ball movement ni Curry, maaaring maging bangungot ito para sa depensa ng ibang koponan. Ito rin ang dahilan kung bakit maraming NBA analysts ang matagal nang gustong makita ang tandem na ito. Sa kasalukuyan, ayon sa mga ulat, lamang pa rin ang Cavaliers. Hindi lamang dahil sa sentimental value. May pagkakataon din silang ibigay kay LeBron ang isang emosyonal na pagtatapos ng kanyang legendary career. Samantala, ang Warriors naman ay kailangang gumawa ng mahihirap na roster moves at financial decisions bago nila tuluyang maituloy ang kanilang plano.
At yan ang mahahalagang balita ngayong araw. Kung nagustuhan mo ang video na ito, like, subscribe at click ang notification bell. Peace out!